Hulyo taong 2025 nang padapain ng bagyong Emong ang malaking bahagi ng Pangasinan. Isa sa mga napuruhan noon ang bayan ng Agno. Hindi lamang mga bahay ang tinangay ng malalakas na ulan at hangin, maging ang tulay na ito sa Barangay San Juan lumupay-pay rin. Dahil walang ibang daan noon, buwis buhay itong tinawid ng mga residente. Nagkaroon naman kalaunan ng pansamantalang tulay, pero gaya ng dati, nananatili pa rin ang peligro. Ang tulay kasi gawa lamang sa pinagtagpi-tagping mga kawayan. Katunayan, parang ngiping umuuga nga ang tulay sa tuwing may tumatawid na mga residente. Bagay na pasakit para kay Tatay June. Tapos yung tawag ng mga bata, hirap na hirap. Nagbabangka pa, tapos babalsa. Pag malaking tubig, ay hindi ka na pwedeng dumaan. So nangyayari, iikot ka doon sa Burgos. Medyo malaking gastos. Nanay ko pa nga po yun, sir, yung namatay po noon na isinakay namin sa bangka. Kaya Matinding kapit sa pananampalataya na lang din noon ang nagawa ni Nanay Rowena nang masira ang hanging bridge. talagang napakahirap po yung sitwasyon po namin po dito noon. Lalo pa po nung wala pa po kaming mga tulay na ginagawa. Ay napakahirap. Katulad na lamang po doon sa mga anak ko po noon napapasok sa school, itinatawid po namin, binabangka po namin yung mga bata upang sa ganun makarating po sila sa kabila dito po, sa kabilang ilog. Ang kalbaryong kinahaharap ng mga residente sa Barangay San Juan, Agno, Pangasinan nakarating sa tanggapan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Isa ang tulay sa mga binisita niya noong Marso. 45 araw matapos ang pagbisita, ang umuugang tulay na kawayan, ito na ang sitwasyon ngayon. Matibay, bago at higit sa lahat, ligtas. So, importante talaga natapos natin ito. Kaya, talagang sabi ni Pangulo, kailangan ayusin natin itong mga ganitong klase. Kasi, hindi lang naman yung mga malalaki ang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin, yung mga estudyante natin, yung mga nagbebenta sa palengke, kailangan nila ng ganito eh. No? Kasi pagka ito, nakalimutan natin, talagang ang laking perwisyo sa kanila. So, next year, Laking pasasalamat naman ng mga residente, lalo't hindi na sila mangangamba sa kanilang kaligtasan. Malaking bagay yun kasi unang-una, kinupad nyo yung pangako nyo sa mga tao rito. Malaking bagay yun. Kahit ganyan lang yan, ay malaking tulong na yan. Maraming salamat po sa mga nag-ayos po, sa lahat po na ginamit ng Panginoon upang sa ganun nagkaroon po kami ng tulay na kagaya po nito na napakaganda na po at saka matibay po. Sa ngayon, inaaral na ng DPWH ang pagsasagawa ng kaparehong tulay sa buong bansa sa loob lang ng 45 araw. Jose Robert Inventor, Nation on the Move.